Good morning! It's August 20. Dito na umaga-umaga. Oh, 10 o'clock na pala. Anyways, matagal ako. Hindi na ako nakakapasok na masyadong maaga kasi kailangan ko mga ritual ng aking skin. So anyway, nandito na tayo sa ating number 4 yata, no? Fruit of joy, fruit of peace. Sumunod ng fruit of peace is, fruit of love, number 1, fruit of joy, fruit of peace. Ito nang number 4 natin. Fruit of peace yung yung number 3. So number 4, ito na pinakamaganda nating topic ngayon. Okay? Ang magandang topic natin is fruit of patience. Ang dami kong ni-research. Nag-research ako, marami ako pinagkunanan ng mga why patience. Patience. Meron ba tayong patience? Baka two session ako dito kasi mahaba eh. Kasi talagang kailangan po natin sa mundong ito ang patience. O, di ba? So, sabi dito, bakit nagkaganito? Hindi, pinakalas to. Ito yung pinakalas niya. Aha. Kailangan lang natin ang definition ng patience. Sabi dito, unahin ko kaya dito sa inyo. Okay. Dito is, patience is one of the characteristics of the fruit of the Spirit. It is translated from the Greek word makrothumia, which means long fuse, or that a person is slow to anger. Someone displaying this patience would not take revenge when wrong, okay? But rather show love and compassion towards a person who wronged them. Patience as the fruit of the Spirit is the basis for forgiveness. Okay. Yun. Dun po tayo. Yun na sinasabi dito na he will not take revenge when wrong, but rather show love and compassion. As much as possible, I'm going through there. So many people are trying to 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 destroy you, make stories about you. So at least alam mo, I'm just so happy that there are a lot of people like my friends, my friends here, which we just met through Ruel, and we became friends, and they practice. Even my subscribers, they practice what I said about pag I'm doing this one, because it really helped. I'm just so happy, and glory to God that many people are following it, because I'm just an ordinary. I'm not a preacher. I don't even went to theology school or what. I'm just spreading what God has done for me. This patience kasi, I cannot tell about my love story kasi I'm gonna be vlogging it, yung love story ko, how I met my husband. That takes a lot of patience. Pero sometimes I'm impatient. Maraming storya yan. So anyway, totoo yan, when you have patience, you don't get revenge. All you do is give compassion and you show the love. Ako nga, kaya nga po ako, I don't, yung mga bashers. This morning, I just got a message again na sabi ko, natawa lang ako, sabi ko, Lord, nilahans ko na lang yung taong yun na Lord, sabi ko, take out any spirit of envy sa puso nitong tao na to. na lolang mayabang daw ako. Oh, thank you. Thank you for your word. Whoever you who's saying that, thank you. May God bless you. Hindi ako nagagalit na lolang mayabang ako. May pagyayabang ako kasi ang tatay ko up there, mas malaki. Kaya hindi, as much as possible, tinatanggal ko yung inggit, whatever. Natatawa na lang ako. But keep on praying. In the biblical context, patience means more than just waiting. It involves, and ito na.
Sa patience, it involves enduring trials, trusting God, and remaining faithful in all circumstances. It is characterized by the ability to face challenges without getting angry and upset. And it reflects a key characters of God and Jesus Christ. Patience is about persevering towards a goal and maintaining a positive attitude while waiting for God's timing to fulfill His promise. O, diba? Yes. Many times nangyari po sa akin yan. Ano ko na sa inyo, yung ano kaya pinakamagandang kasi pinakamaganda talaga sa patience sa akin ko, how I met my husband. Patience ko na, 15 years po yan, 15 years. Kasi nasabi ko na sa inyo about yung paano ko nabayaran ng malaking utang ko na nasa PLDT pa ako, and lahat, it's all God's work. Talagang, pero patience po yun. Naghintay po ako. Minsan magtataka ka na lang, ito totoo. Meron pala ako. Kasi, syempre, every 15:30, sinisweldoan ko mga tao ko. So happened last Friday, meron akong collection, tamang-tama doon sa isa. Yung isa naman, nasweldo na. Tapos yung isa, sisweldo kahapon. Ano ngayon? Wednesday na pala. Yung Monday pa. Wala kaming pasok. So anyway, no weekend, nabawasan kasi meron akong pinagbayaran. So sabi ko, Lord, saan po ako? Kulang na ako, nakakahiya naman doon sa pag bumalik po yung aking yung aking pasweldo. So, alam mo, nung Monday, pumasok ako just to finish the longest, yung pinakamalaki kong client. No, expecting that he will come yesterday to pay me, so magiging masaya, di ba? Ako, sabi ko, Lord, kahapon talaga nagtampo ako sa Panginoon. Totoo lang. Yung hinihintay ko pang reimburse sa akin ng last cert, wala pa. Umaasa po ako doon. Pero ngayon, nag-let go na ako. Sabi ko, bahala na kay Lord. Talagang ako, sige Lord, I know that you will not abandon me. Para ako bata na nagtampo sa Panginoon kahapon nung nagpipray ako. Umiyak ako talaga. Grabing iyak ko sa Lord na, bakit Lord? Ganon, bakit ganito? Tinuturuan niyo ba ako na, yun na nga, tinuturo ako ng Lord na wag masyado akong Yeah, I know I will help people. Yeah. Pero kung bakit kailangan na may mga taong kailangan tulungan, hindi naman daw pala ako si superwoman. So, ngayon, God wants me to leave something for myself. Yun ang gusto kasi ng Lord sa akin ngayon na, pero ano ba naman yung $100, itulong mo, no? Pero hindi lahat po dapat tulungan. Yun sabi ng Lord sa akin. Let them do their own prayer. Kasi ako po, nagpipray ako para sa sarili ko. So, nangyari po, kahapon, tapos na umaga, pray na ako sa Lord. So, ang dami ko natapos. Nagbayad naman. At yung isa kinuha. Tapos dumating na, dumating na mga papel. Meron na naman, yung isang kliyente ko na for sure, malaki din ang babayaran ko. Finally, dumating kahapon, Isn't God so good? Grabe, no? Kaya nga sabi ko, sabi ng Lord sa akin, sinabi ko sa iyo, maghintay ka, kung ano-ano. So, wala kasi akong ginawa na kahapon talagang, suko na ako, kasi yung isang malaking inaasahan ko, sabi ba, ngayon daw. Hindi ko alam, bigyan ko hanggang bukas. So, ayoko nang ayoko magpilit, ayoko maningil, ayoko basta, tatapusin ko. Tapos bigla nga po, nakaapon na, at least, nakapagpasweldo ko. Yun lang naman, isa na lang, yung aking tax. Malaki din po kasi monthly, halos 3,000 binabayad ko sa payroll taxes ko. So, alam niyo na kung magkano napapasweldo ko sa mga tao ko every month. Kasi 15:30 yan So, anyway,
Kasi ako, I always looking forward through the mercy of God. So ngayon, marami na ngayon magpapa-appointment, marami na nagpapadala, nag-iiwan ng mga papel nila. So kahapon nga, yun, natapos ko 2. Binayaran na ako kaagad. So, ayun. So anyway, ngayong araw na to hindi ko alam kung anong mangyayari. So, I will just do my job and let God work on my, kung ano man gawin ng Lord sa akin. So, yun na nga, sinasabi, you will endure trials, trusting God, and remaining faithful. So, faithful talaga ako. Hindi. Nagtampo lang ako sa Lord. Hindi ko naman sinabi, iiwanan ko ang Panginoon. Nagtampo. Para nga ako, alam mo kami, ang conversation, relationship namin ng Panginoon, parang yung tatay ko, dahil lagi kong inaaway din tatay ko minsan pag hindi ako pinapansin, yung talagang nagkakatwiran ako, talagang ganun. Kausapin niyo, sana yung relationship niyo sa Panginoon is parang ganun. Tapos bigla na lang, nagulat na lang ako, hindi ko naman alam ang mangyayari. So, ang dami ko sanang, maraming biblical dito. Siguro bukas itutuloy ko, kasi ang ganda, kasi meron po ako dito mga life situation, tapos mga biblical responses sa patients. Andito po, ang dami siya Gusto ko basahin para sa inyo. Siguro igagawin ko. Pero ito muna. Sabi ito, first biblical definition of a patient enduring in the word. Okay? In a world that praises instant gratification, the Bible offers a different picture of patience. Faithful endurance in the word of God. According to the scripture, patient isn't passive waiting or forced tolerance. Hindi mo pipilitin yan. Huwag mo pipilitin ng Panginoon. Basta bigla mo i-release mo na lang yan. So, it's an active, faithful response to life's trial while walking consistently in God's will. Meron ako kasi kausap kahapon na talagang wala na siyang patient. Doon na siya sa breeze na kasi siya hinayaang pagkatiwala ang kanilang pag-aalaga sa nanay niya. So sabi ko, just wait patiently. Sabi, God has a purpose kung ano yan. So, ito nga, parang ito ay para sa kanya ito, na faithful endurance in the Word of God. Kaya kailangan may mga Word of God kayong kiniklaim. Trust in the Lord with all your hearts and lean not on your understanding. In all your ways, acknowledge. So, kahit na po, hirap pa tayo, we still continue to acknowledge God. So, He will make your path straight. So, after dun, pagkatapos ng trial niyo, makikita niyo, nga, Tita Mariton, tama ka, sabi niya, galing-galing talaga ng Panginoon. Talagang you have to endure trials. Kaya pinakamaganda sa lahat ng fruit na to is yung patience. Yung patience kasi doon mo makikita kung paano mag-work ang Lord sa iyo. So, patience is enduring in the Word through every situation in life. When you're sick, okay, you don't panic or give up. You respond by praying. Of course, pray. Kaya wala naman tayong ibang is to pray. Praying, calling for your elders and seeking healing. Kaya yung isa naman na nakausap ko, nahihiya daw siya. No, go to your church. If something happens to you, go to your elders. Talk to them. And if you go to the Bible study and make friends, make fellowship. Kasi it will help you even sa mental health nyo. Okay? So, just as God, this is an instruction from God. Patient means continuing to walk in obedience while trusting God to act in His time and in His way. So, huwag nyo sasabihin, Lord, ito na yung talagang time. Ito na yung talagang nandun ka na sa breeze na talagang ako sa totoo lang, marami pong nangyayari sa akin. Parang, kaya nga po umiyak at nagtampo ko sa Panginoon kahapon. Sinabi ko lahat, Lord, do you allow these things? Ganon. Pero alam mo, nakakatuwa din ang Panginoon nung after the day, at the end of the day, may pinakita siya sa akin.
Kaya ako ngayon, I just release, kung anong worry ko, I just release it to God. So sa tingin ko, continue ko to bukas. So gusto ko tong patience. So sana po, napagkakunan niyo po ito talagang, ang patience talaga, kailangan po natin i-practice. Okay? So, kasi 15:23 na, ang dami ko pang gustong sabihin, ano? So, bukas itutuloy ko yung patience. So, don't forget to like and subscribe and share this, okay? Para malay nyo may mga taong impatient na. So, please don't forget to like and subscribe and always remember, God will never abandon you. God will never forsake you. He is just there. Okay? Continue to pray to Him. Okay? So, babush na ako. Babush.